Pagsibol ng pangarap, ang kwento ni Pinocho. Sa isang tahimik na gabi, sa isang maliit na workshop, isinilang ang kwento ni Geppetto, isang mapagmahal na matanda at ang kanyang obra, si Pinocho. Bawat ukit sa kahoy, puno ng pag-asa at pangarap, ay nagbigay buhay sa isang natatanging nilalang. Nang sumapit ang mahiwagang gabi, nabuksan ang pinto ng himala. Sa ilalim ng makislap na bituin, iniling ni Geppetto na magkaroon ng tunay na anak. Ang kanyang dalangin ay sinagot at si Pinocho, ang kahoy na manika, ay binigyan ng buhay. Hindi makapaniwala si Geppetto sa nasaksihan. Si Pinocho, na dati ay isang simpleng manika, ngayon ay humihinga at nakakagalaw na parang tunay na bata. Ang pagbabagong ito ay kumatawan sa simula ng isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran. Sa pagising ni Pinocho, unti-unti niyang natuklasan ang kanyang bagong mundo. Ang bawat sulok ng workshop, ang bawat tunog at kulay, ay bagong karanasan para sa kanya. Ang kanyang unang hakbang ay simbolo ng kanyang paglalakbay sa buhay. Samantala, ang mabuting Diyos, na nagbigay buhay kay Pinocho, ay nagmasid mula sa malayo. Ang regalong buhay ay may kasamang layunin, ito ay upang turuan si Pinocho ng tunay na diwa ng pagiging tao, sa pagmamahal at kabutihan. Sa pagnanais na maging isang tunay na bata, si Pinocho ay humarap sa isang malaking hamon. Ang kahoy na batang ito ay puno ng pangarap na makaranas ng tunay na pagmamahal at kagalakan na dala ng pagiging isang totoong tao. Sa kanyang paglalakbay, masayang tinuklas ni Pinocho ang bawat sulok ng bayan. Ang bawat ngiti at tawa na ibinahagi sa kanya ay nagbigay inspirasyon upang lalo pang mangarap. Ang bawat araw ay puno ng bagong kaalaman at karanasan para sa kanya. Ngunit, hindi nagtagal ay nakaharap si Pinocho sa unang pagsubok sa kanyang paglalakbay, ang tukso ng kasinungalingan. Napagtanto niya na ang bawat salita ay may bigat at kahulugan, ang kasinungalingan ay may kaakibat na mabigat na presyo. Ang epekto ng kanyang mga kasinungalingan ay nagdulot ng kakaibang pagbabago, ang kanyang ilong ay lumaki ng lumaki. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, natutunan ni Pinocho ang halaga ng katapatan at ang kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili at sa iba. Sa gitna ng kanyang mga pagsubok, nakilala ni Pinocho ang isang bagong kaibigan na magiging kasama niya sa kanyang paglalakbay. Ang bagong kaibigang ito ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagkakaibigan at pagtutulungan, na lalong nagpatibay sa pagnanais ni Pinocho na maging isang tunay na bata. Sa mapanganib na pakikipagsapalaran sa madilim na kagubatan, natagpuan ni Pinocho ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga hindi kilalang banta. Ang bawat hakbang ay puno ng misteryo at panganib, ngunit ang tapang niya ay hindi matitinan. Sa paghaharap sa mga balakid, ang paghahanap ni Pinocho sa katotohanan ay naging mas mahirap. Ang mga pagsubok ay sunod-sunod, ngunit ang kanyang determinasyon na malaman ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tunay na bata ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kwento ng pagkawala at pag-asa ay umikot nang si Pinocho ay muntik ng sumuko. Sa kabila ng pagkaligaw at pakiramdam ng pag-iisa, isang liwanag ng pag-asa ang nagbigay sa kanya ng direksyon at lakas upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa tulong ng mabuting puso, natutunan ni Pinocho ang kahalagahan ng pagtutulungan sa gitna ng panganib. Ang pagkakaibigan at pagmamalasakit sa isa't isa ay naging susi upang malampasan ang mga pagsubok na kanilang kinaharap. Ang makapangyarihang aral sa pagmamahal at pagpapatawad ay nagbigay kay Pinocho ng bagong pananaw sa buhay. Sa kabila ng mga pagkakamali, natutunan niyang ang puso ay may kakayahang magbago at umunawa, na siyang tunay na esensya ng pagiging tao. Sa harap ng kasamaan, hinamon si Pinocho na panindigan ang kabutihan sa loob niya. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang katapatan ang nasubok, kundi pati na rin ang kanyang tapang at determinasyon na gawin ang tama. Ang pagbabalik loob ni Pinocho ay sumisimbolo sa kanyang pagbabago. Mula sa pagiging isang batang kahoy na puno ng kapilyuhan, natutunan niya ang kahalagahan ng pagiging mabuti at ang epekto nito sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang puso, bagaman kahoy, ay napuno ng tunay na pagmamahal. Ang mahalagang hakbang tungo sa pagiging tunay na tao ay hindi lamang nasukat sa kanyang pisikal na anyo, kundi sa lalim ng kanyang damdamin at mga aral na kanyang natutunan.
Dito, pinatunayan ni Pinocchio na ang pagbabago ay nagmumula sa puso. Sa kaharian ng pangarap, natagpuan ni Pinocchio ang wakas ng kanyang paglalakbay. Dito, ang lahat ng kanyang pinaghirapan at mga aral na natutunan ay nagbunga ng isang himala. Hindi lamang siya nagbago sa anyo, kundi pati na rin sa diwa. Sa huling pagsubok, ang himalang pagbabago ay naganap. Mula sa pagiging isang batang kahoy, si Pinocchio ay naging isang tunay na bata. Isang pagbabagong sumisimbolo sa kanyang paglalakbay tungo sa pagiging isang mabuti at tunay na tao. Sa huli, matapos ang lahat ng pagsubok at mga pakikipagsapalaran, natagpuan ni Pinocchio ang tunay na diwa ng pagiging tao. Hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi sa puso at isip na may kakayahang magmahal, umunawa at magpatawad. Ang kanyang pagbabago mula sa isang kahoy na manika patungo sa isang tunay na bata ay sumisimbolo sa paglalakbay ng bawat isa sa atin patungo sa pagkatuto at pag-unlad. Ang walang hanggang aral ng kwento ni Pinocchio ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pag-ibig, katapatan at kabayanihan. Ipinakita ni Pinocchio na sa kabila ng mga pagkakamali at pagsubok, ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap na maging mabuti at ang pagkakaroon ng tapat na puso. Sa huli, ang mga aral na ito ang tunay na nagpapayaman sa diwa ng pagiging tao, nagbibigay inspirasyon sa atin na hangarin ang kabutihan sa kabila ng lahat. Ang mahiwagang paglalakbay ni Pinocchio. Sa isang tahimik na bayan, naninirahan si Geppetto, isang mahirap, ngunit masipag na manggagawa sa kahoy. Sa kabila ng kanyang kahirapan, puno ng pag-asa at pangarap ang kanyang puso, nangangarap ng isang himala sa kanyang buhay. Isang araw, nagpasya si Geppetto na lumikha ng isang kahoy na bata. Gamit ang kanyang husay at pagmamahal sa sining, binuo niya ang obra maestra na magbabago ng kanyang buhay. Pinangalanan niya itong Pinocchio, isang bata mula sa kahoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagising si Pinocchio bilang isang totoong bata sa tulong ng mabuting Diyos. Nabigyan siya ng buhay, hininga, at puso na tumitibok, isang himala na lumampas sa lahat ng inaasahan ni Geppetto. Puno ng pangarap at puso, si Pinocchio, ang kahoy na bata, ay nagsimulang tuklasin ang mundo sa kanyang paligid. Mayroon siyang mithiin sa kanyang puso, ang maging isang tunay na bata at maranasan ang buhay. Nadiskubre ni Pinocchio ang kanyang kakayahang magsalita at gumalaw, isang bagong pakiramdam na nagbigay sa kanya ng kagalakan at pagtataka. Sa bawat salita at hakbang, lumalaki ang kanyang excitement na tuklasin ang mundo sa labas ng tahanan ni Geppetto. Sa unang pagkakataon, lumabas si Pinocchio mula sa pinto ng bahay ni Geppetto, dala ang kanyang walang hanggang kuryosidad. Ang mundo sa labas ay tila isang malaking palaisipan na naghihintay lamang na siya'y lumahok at matutong mula rito. Habang lumalakad sa mga daan, namangha si Pinocchio sa lahat ng bagay na kanyang nakikita. Ang bawat bulaklak, puno, at mukha ng tao ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang saya. Subalit, hindi nagtagal, natuklasan niya ang kanyang kakayahang magsalita at gumalaw, na lalong nagbigay sa kanya ng kagustuhang matuto. Sa kanyang paglalakbay, isang pangarap ang kanyang bitbit ang maging isang tunay na bata. Ang kahoy na katawan ay hindi naging hadlang sa kanyang pagnanais na maranasan ang buhay, tulad ng iba, puno ng damdamin at pakikipagsapalaran. Ngunit, hindi lahat ng kanyang mga karanasan ay naging madali. Ang unang malaking pagkakamali ni Pinocchio ay nang siya'y magsinungaling. Ito'y nagdulot ng hindi inaasahang epekto ang paghaba ng kanyang ilong. Isang aral ang natutunan niya, ang kahalagahan ng katapatan. Sa kanyang pagpapatuloy, ang paglalakbay patungo sa kaharian ng kanyang mga pangarap ay naging masalimuot. Ang bawat hakbang ay nagdala ng mga bagong pagsubok. Sa kabila nito, hindi nawala ng loob si Pinocchio. Sa halip, lalo itong nagbigay sa kanya ng determinasyong harapin ang anumang hamon. Sa paglalakbay ni Pinocchio, hindi lamang mga panganib ang kanyang nakaharap, kundi nakatagpo rin siya ng mga bagong kaibigan at mga kaaway. Ang bawat isa sa kanila ay nagbigay ng kakaibang kulay at aral sa kanyang paglalakbay, ngunit palaging nasa isip niya ang paalala ng mabuting Diyos na manatiling tapat sa kanyang sarili. Habang patuloy ang kanyang pakikipagsapalaran, isang mahalagang aral ang itinuro sa kanya ng mabuting Diyos tungkol sa kahalagahan ng katotohanan.
Ito ay nagbigay diin na ang katapatan ay higit na mahalaga kaysa anumang pansamantalang tagumpay na maaring makamtan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ang mga kasinungalingan ni Pinocchio ay nagdulot ng kapahamakan, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang bawat kasinungalingan ay tila nagpapahirap sa kanyang paglalakbay, na nagtuturo sa kanya na ang katotohanan ay palaging ang pinakamabuting landas. Sa pagharap niya sa kanyang mga takot at pagsubok, natuklasan ni Pinocchio ang kanyang sariling tapang at kabutihan. Ang bawat hamon ay nagpatibay sa kanya at nagpakita ng kanyang pagnanais na maging isang tunay na bata na may puso at paninindigan. Sa bawat pagsubok na hinarap, isang aral ang natutunan ni Pinocchio. Natutunan niyang ang bawat pagkakamali ay may kaakibat na pagkakataon upang matuto at lumago. Ang mga aral na ito ay naging gabay niya sa kanyang patuloy na paglalakbay patungo sa pagiging isang tunay na bata. Sa bawat panganib na hinarap, natutunan ni Pinocchio ang mahalagang aral ng buhay. Ang bawat pagsubok ay nagturo sa kanya ng katapangan, kabutihan, at lalo na ang kahalagahan ng katotohanan. Unti-unti, naging mas matalino at mapanuri si Pinocchio sa kanyang mga desisyon. Sa muling pagtatagpo nila ni Geppetto, damang-dama ang pagmamahalan at tiwala na muling nabuo sa pagitan nila. Ito ay isang makabuluhang sandali na nagpapatibay sa kanilang relasyon, na nagsilbing inspirasyon para kay Pinocchio na patuloy na maghangad ng kabutihan. Naging saksi ang mga tao sa bayan sa malaking pagbabago ni Pinocchio. Mula sa pagiging isang kahoy na bata na puno ng kasinungalingan, naging isang nilalang siyang may dignidad at pagmamahal sa katotohanan. Ang kanyang tiyaga at kabutihan ay unti-unting nagkamit ng tiwala at pagmamahal mula sa kanila. Ang huling pagsubok ni Pinocchio ay dumating nang kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pangarap at ang katotohanan. Sa huli, pinili niya ang katotohanan na nagpapakita ng kanyang lubos na pagbabago. Ito ang naging susi sa pagtupad ng kanyang pinakaasam-asam na pangarap. Ang pagbabago ni Pinocchio mula sa isang kahoy na bata patungo sa isang tunay na bata ay simbolo ng kanyang espiritual na paglalakbay at pagkatuto. Ito ay nagpapakita na ang tunay na kabutihan at katapatan sa sarili ay ang tunay na mahika na nagdudulot ng himala sa buhay. Sa wakas, ang bayan ay nagdiwang para sa bagong buhay ni Pinocchio bilang isang tunay na bata. Ang kanilang pagsasama-sama ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagmamahal, sumasalamin sa kung paano ang pagbabago at kabutihan ay maaaring magdala ng ligaya sa lahat. Pinocchio at Geppetto, masayang namumuhay sa bayan, ay patuloy na pinahalagahan ang bawat aral na natutunan nila sa kanilang paglalakbay. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala na ang tapang, katapatan, at pagmamahal ay mga susi sa tunay na pagbabago.